Balitang Tipuleño. Mapasayaw o kanta, hindi nagpahuli ang kanya-kanyang batch sa kanilang mga pasabog na presentation ngayong araw. Para sa karagdagang detalye, narito si Loy Meriles. Napuno ng hiyawan ng anti-COVID court matapos magpakitang gilas ang mga anti-students sa pagsayaw at pagkanta. Napabilib naman ang mga manonood sa mga inihandang sorpresa ng bawat grade level. Mula sa cultural dance ng Baitang 12 hanggang sa swabing dance steps ng P-pop dance na Radya ay tinutukan ng mga guro, bisita at batang siyentipiko. Pinangunahan ng graduating batch ang pambungad na sayaw na cultural dance collaboration ng 3 section. Ipinamalas nila ang kanilang acting skills pati na rin ang kanilang in-sync na dance steps sa tablato. Agaw atensyon naman ang performance ng grade 10 students dahil sa kanilang cool dance moves na naghatid ng good vibes sa mga manonood. Hindi rin nagpatalo ang grade 9 students kahit sila ang pinakabatang nag-perform sa naturang event. Patok rin sa mga bisita ang sing and dance performance ng P-pop group na Radya na isang member ay Battery alumni. Puspusang paghanda naman ang ginawa ng grade 12 students para sa opening number nila. Feeling proud din ang kanilang health optimizing physical education teacher na si Ma'am Yagel. Ako bilang teacher nila sa PE, sobrang proud ako sa mga batang yun. After nila mag-perform, bawat teacher na nakakasalubong ko, sabi nila, Ma'am, ang galing-galing nila, Ma'am, ang galing-galing, pwede na silang panlaban. So, yun. So, again, congratulations, grade 12. Hindi nyo ako binigo at hindi nyo binigo ang bawat audience na nandito. So, thank you so much. Nabuhay ang Ansay! Super happy naman ang alumni representative mula sa Batch 3 na si Yani Molit sa muling pagbabalik sa Ansay. Hindi lang bilang isang college student, ngunit bilang isang rising P-pop artist na rin. Sobrang saya, dami na rin kinagbago, daming na-improve dito. And bilang isa na ring, sa P-pop, P-pop artist, so yun. Siyempre, mas masaya kasi ito matagal ko nang pinangarap din talaga to. Noong una pa lang kahit nakapokus ako sa academics, sa mga competition, matagal ko nang gusto yung performing. So, makabalik ako dito tapos tapos dito rin mag-perform, sobrang saya niya sa akin. Kasi yun nga, very special to sa akin. And yung dream na yun is very special din. Kaya ayun, special, very special. Hindi lamang pang-akademiko, ngunit naipakita rin ang angking talento ng mga batang siyentipiko. Muli, ako si Loy Meriles, tatak ng tagumpay. Kasalukuyang isinasagawa ngayon sa ACNS-THS School Grounds ang time capsule sealing katawang ang mga panauhin at kagruan ng Ansay. Live magmabalita, narito si Yasmin Obando. Roshan, makikita sa likuran ko ngayon ang pagbubungkal para sa inihandang 5 backsuit activity ng Ansay para sa unang 10 taon ng paaralan mula 2040. It will remember us as well as yung mga notable na mga pangyayari na sa Ansay. Ano ba yung mga improvement, ano ba yung mga dapat nating itayo pa at pagyabungin pa dito sa Ansay, kung ito bang mga isisil nating mga kaganapan, mga dreams natin, mga pangarap na dapat nating isakatuparan ay naisatupad ba sa mga susunod na mga taon. Kung hindi man sa susunod na taon, sa 5 or 10 taon, ito po ba ay naging successful or hindi? Or I hope na lahat ito ay naisakatuparan para sa pagpapaganda at para rin sa mga kabataan at mang-aaral ng ACNS-THS. Lubos na pasasalamat naman ang iniabot ng ACNS-THS School Head Janice Maravilla sa kanilang patuloy na pagsuporta ng mga bisita sa mga program ng paaralan. Yasmin Obando, tatak ng tagumpay. Yung memorable experience po para sa akin is nung intrams po. Dahil po sobrang exciting po siya. Tapos po dun sa mga palaro and dun po sa Yale, sa pageant po. Tapos dun po sa sports. Naka-enjoy po talaga siya. Bilang fellow Ansians, at least 2 years ago, masasabi ko lang, enjoy the moments while it lasts kasi you'll never know when you'll go back
and enjoy high school life. Yun lang. PM Battle of the Bands para sa 10 anibersaryo ng Antipolo City National Science and Technology High School. Nagpahiyaw sa buong komunidad ng Ansay. Para sa karagdagang detalye, narito si Sofia Andrade. A Battle for the Decade. Nagtunggalian ang 7 banda sa ACNSDA Jazz Covered Ports ngayong mahapon para makamit ang pinaka-aasam na korona sa long-awaited Battle of the Bands ng Mavic Love. Natatapatan ang 7 grupo gamit ang kanilang mga instrumento at boses para sa tsansa na maabot ang pagkapanalo sa isa sa mga pinakahinihintay na event sa buong taon. Matapos ang matinding first round, ang 3 bandang Tago, House Husband at Pichi Pichi na ukabante sa finals rounds. Matindi pagod man ang naramdaman ng Mavic Love members para sa event, #worth it naman daw ito dahil sa sayang na idulot ng programa sa buong Ansay community at pati sa mga dumalong alumni. Personally, I think na worth it talaga yung pagod na ginugol namin. Nagkaroon ng, unlike, madaming beses kaming nagpapirma sa proposal po ng Botki and hindi talaga siya na-approve dahil parang hindi sumasakto. Like, or walang libreng save or araw. So, nung nagkaroon po ng foundation day, doon lang kami nagkaroon ng chance para maisingit tayong Botby, yung pinaka-hinihintay na Botby. And yung kung gaano naman siya kahirap, dahil nga kasabay niya yung foundation day, hindi ganon kahirap yung para naman sa design. Dahil may mga design na tayo dyan, so less na lang yung pagod. Matapos ang matinding bakbakan sa final round, nagkampiyon ng bandang Dago para sa kanilang performance ng kantang Huling Sayaw by Kamikaze. Sofia Andrade, tatak ng tagumpay. Ako si Roshan Uba. At Adria Beniano. Ito ang balitang Tipolenyo, tatak ng tagumpay. Mula sa aming himpilan, binabati namin ang happy 10th founding anniversary ang mataas na paaralan ng Antipolo City National Science and Technology High School.